Welcome back sa ating channel mga kalisto. Tuturo ko sa inyo kung paano bumili ng handlebar. Sa lahat ng pyesa ng motor mo, sa lahat ng upgrade, ito talaga yung number one na pinaka-the best na investment. Iba-ibang klase, iba-ibang model, iba-ibang variant, iba-iba din yung brand mga kalisto. So lahat to matibay. So paano ba bumili niyan mga kalisto? I-share namin sa inyo. Kung gusto niyo ng ganitong klaseng content about enduro, subscribe ka na sa baba mga kalisto and click that like. At ba't ko sinabing ito ang number one na dapat una nyong bilihin and invest sa mga ganyang enduro mga kalisto. Kasi sa mga stock handlebar, mabebengkong po yung handlebar nyo na stock. Unless production po yung motor nyo. CRF 250R, YZ, out of the box po, naka-branded na handlebar yan. Yan po, ang mga sikat na handlebar is Pro Taper and Rental. Original, out of the box, nakakabit yan sa mga production na motor. Kung local enduro yung motor mo, mabibengkong agad yan. Isang trail mo lang, dalawa, tatlo. Kahit medyo mild na tumba lang yan, mabibengkong yan. Awkward na yung posisyon ng manubela after mo matumba. Even DT and KMX, yung mga two-stroke magagaan po kasi yan, kaya hindi gaanong nararamdaman yung madaling mabengkong. Kahit mga peking handlebar, pwede po yan. Kasi nga magaan lang. Pero later on, pag madalas na yung tumba mo, lalo na kung sa matigas ka na tumba, talagang mabebengkong. Pwede nyong i-preserve yung all stock ng inyong motor, itabi nyo muna yung stock na handlebar nyo habang hindi nyo pa yan nabebengkong. Kasi madali pong mabengkong yan. Madaling mabend. Ito yung mga affordable na matibay din. Like yung Autumn. Ito, Autumn. DT, KMX, XTC, magaan po din po kasi yung XTC, perfecto. Pare-parehas lahat ang size neto, itong radius neto, pare-parehas lang po lahat yan. Lahat ng motor pare-parehas. Kung saan ka humahawa, kung saan mo kinakabit yung mga handle switch, yung side mirror, same size lang po yan. Ang nag-iiba lang is ito. Ito yung pinaka-common, mga stock na riser natin. Ito yung common size, 7/8. Yan, 7/8 po ang size nito. 22mm, around 22mm siya. And then yung mga aftermarket na mga handlebar is malapad na ito. Yung width nito, yung width, malalapad na yan. Compare dun sa stock. Yung mga stock siguro ganyan lang. Pero yung mga aftermarket like Autumn, IGP and Rental or Pro Taper, malalapad na. Talagang lapad ka talaga na ganyan pag nag-drive. No need nang tanungin kung pwede ba sa motor ko yan. Pag ganitong size, pwede. So, wag lang bisikleta. Hindi ko alam yung size ng bisikleta. So, yan. Matibay na po ito. Autumn brand. Mga production na motor ng China, ito po yung nakakabit. Napakatibay niya. IGP. Yan. Ito yung tinatawag nating fat bar. Twin wall ang tawag. Ang taba nitong puno. Sabi ko nga sa inyo, pare-parehas lang to. Itong hawakan sa gilid, dito lang nagkakatalo. Yan. Ang taba nito, so matibay yan. Twin wall, ibig sabihin, may pipe ito, pipe na mataba, nilagyan pa ulit ng pipe sa loob. May pipe sa loob, may pipe sa labas, kaya tinawag na twin wall. Dalawa yung wall niya. Dalawang tubo na pinagsama. Kaya siya tinawag na twin wall. Ito yung pangalawang tubo, itong nasa gitna na ito. Yan. Nalobat kanina, nalobat. Around 29mm siya. Around 29mm po ang size ng twin wall. Kung gusto nyo maglagay ng ganito dyan sa mga XTC, DT, KMX, XR, WR, CRF, kailangan nyo po yung riser. Yung po kasing riser, maliit sa baba, mataba sa ibabaw. Kaya merong palaman. Meron po tayong tinatawag na fat bar. Ito po yung mga nakakabit sa mga production. Suzuki RM, Kawasaki KX, YZ, etc. Fat bar po. Yan. May foam lang dun sa ano nila. May foam lang dun sa baba nila. Then wala nang brace dito. Wala nang brace dito sa taas. Ganyan lang siya, din foam na siya. Yung mga pinakita natin is matibay, mas matibay sa stock. Ito po, extreme tibay na talaga sa mga production na ito.
kahit mag-double, triple ka pa. Yan, naka-design yan sa mga jump and extreme na crash. Extreme na tumba, naka-design na itong mga rental. Ang cons lang nito is mahal. Itong puno nito, ganun lang din sa twin wall. Parehas lang din yung size sa twin wall. Itong fat bar, around 29 mm. So next naman tayo, ito na yung mga common and affordable line up sa mga rental. Itong mga 7-8 handlebar nila. So nakakalito ito, especially pag original. So normal size lang yung puno. Normal, around 22. Parehas lang dito. Ito yung pinaka-common na variant. Ito yung mga pinakamalawak, pinaka-common na nabibili sa mga store. Itong 7-8. And may pinakamalawak na mga peking rental handlebar. Itong 7-8 nila. So yung mga peke, walang mga ganito. Walang mga variant. Pero ang totoo po, marami pong variant ang 7-8 na rental handlebar. Doon po yan nagtatalo dito sa code na to. Yan, 971. Meron din, yan, meron ding 809, yan, 809. And then, meron ding 966. So, iba-ibang code yan. Basta mga original, may mga ganito pa silang keme. Ayan, 966. So, mahabang code yan. Mahabang code po yan. May ibig sabihin yung mga code na yan. Dito lang tayo mag-base muna. Itong 806 po is yung mataas po. Ayan, mataas po yung bend niya. Ayan, mataas. So, tingnan nyo. No need na yung mataas na riser. Kasi mataas na mismo itong handlebar dito sa clamp. Ayan o. From clamp to dito is malayo. Ayan. Malayo. Mataas yung bend niya. Ayan. Yan yung bend niya o. Pag ganun, yung bend niya. Sino ba yung mga gumagamit ng high bend na handlebar? Yun po yung mga classic. Gustong-gusto nila yung mataas yung bend na ganun. Kasi classic po tignan kasi pag ganun yung handlebar. 966 at 971. Parehas lang po. Ayan. Papansin nyo. Yan. Parehas lang po yung bend niya. Makipot dito. Clamp to pads. Makipot. Halos walang space yan. Halos walang space din. Mababa lang yung bend niya. Mababa lang. So, personal preference mo na yan. Kung mababang bend or mataas. Usually, ito po yung mga common. 966 and 971. Itong 971, ito yung madaming peke. Straight na straight to. Itong bend na to. Dito sa dulo. Straight na straight din yung kamay mo. Ganyan. Straight talaga siya. So, yung width, pare-parehas lang yung width. Mahirap i-explain. Yung bend ng 971 halos pantay doon sa diretso. Yung 966 lumapit ng bahagya yung grip mo. Ito yung 966. Lumapit ng kaunti itong grip sa katawan mo. So ito. Yan, ito. Itong dulo na to medyo na-bend palapit dun sa rider. Yung 971 medyo pag ganun. Pero diretso siya. Diretso ito. Nasa top view tayo ngayon. Ayan, top view. Ito, medyo pa-bend. Bend pa ganon. Then diretso dito sa pad. Then bend pa ganon. So, lumapit yung dalawang grip mo dun sa katawan mo. Lumapit. Yeah. Commonly, ang gumagamit ng ganito is Honda and Kawasaki. Yung mga yan. So, Honda CRF, RX, fucking right in the pussy. Mga Yamaha, WR, etc. Ganyan, diretso, halos diretso lang. So, ganito yung graph niya. So, bonus tip sa mga rental enthusiasts dyan. Itong pangalawang yan is yung kulay. Kulay yan. Yung BK, ibig sabihin black. Pag TT naman, titanium. Pag silver naman, S, etc. And then yung mga code na yan, huwag nyo na pong pansinin. Ito lang pangalawa, yung kulay. Meron tayo nito, titanium, silver, etc. May red din, pero wala tayong red. Hindi tayo nag-cater ng red. So may twin wall din po na rental, pero hindi po natin, wala po tayong sample. Masyado kasing mahal yung twin wall mga kalisto, kaya wala pa tayo. Kahit saan kayo bumili, basta i-guaranteed nyo lang is original. Napakarami pong peking rental. Almost gayang-gaya na nila. SRP po kasi yan, original.
made from UK. Ililipat-lipat mo lang siya pag nag-iiba ka na ng motor. Ibabalik mo yung stock, benta, then next na motor. Ganun po yung ginagawa ko. Years siguro or 6 years ago, eto na nakasalpak. Ang dami nang dumaan na motor sa atin, ito pa rin, pinapasa-pasa lang natin. Hindi siya nasisira, hindi nabebend, any sign na damage siya, wala. Sobrang tibay talaga, basta original mga kalisto. Yung rental na ginagamit ko ngayon, ang dami na po na pinagpasahan na motor yon hanggang na itong DT. Ito yung latest, nakasalpak siya ngayon sa DT. 7.8 po yun na 9.7. Kahit hindi po kayo sa amin bumili, kahit saan, basta i-guarantee nyo lang po na original yung rental handlebar nyo and it will be the best investment na iyong nabibili sa iyong dirt bike mga kalisto. Up to you mga kalisto kung ano ang personal preference nyo. Walang the best variation sa rental. Kung nuggets nyo tong vlog na to mga kalisto, click like naman dyan or subscribe naman dyan mga kalisto. Stay alisto always. See you on the trail.